Arestado naman ang isang suspect na nagpapanggap na feng shui expert at tumatangay umano ng pera at alahas ng kanyang mga biktima. Aabot na sa 50 milyong piso ang kanyang natangay mula pa noong 2015. Kunin natin ang detalye mula sa live report ni Mar Gabriel. Mar, anong sistem nitong suspect nito? Alex, nagpapakilala yan isang feng shui expert at pag nakuha na niya yung loob mo ay mayroon siyang ginagawang orasyon at tatangayin niya na yung iyong pera at mga alahas. 2 linggo rin niya siyang binanmanan ng mga operatiba ng QCPD hanggang sa maaresto kaninang hapon sa isang condominium. Sir. Sa bisa ng warrant of arrest, sinalakay ng mga operatiba ng QCPD Special Operations Unit ang kondominium na ito sa Pitwason sa Cubao, Quezon City. Target nila si Ivan Borromeo alias Silid na naharap sa 2 counts ng kasong estafa. Ikaw ay na-arrest namin sa bisa ng warrant of arrest na ini-issue ni Judge Manuel Santa Cruz ng branch 226 sa salang estafa. 2 linggo ring minanmanan ng mga pulis ang sospek na nagpalipat-lipat ng kondominium. Ayon sa QCPD, modus ni Borromeo na magpanggap na isang feng shui expert at kung minsan ay manghuhula. 2015 pa raw nang unang may magreklamo laban sa sospek na nakakulimbat na ng higit 50 milyong piso. Yung modus nitong si Celine ay nagpapanggap na isang feng shui expert at pupuntahan yung bahay mo at ifupungsoy yung bahay at doon kukunin yung iyong mga pera at alahas at ilalagay sa isang lalagyan at habang ikaw ay nakalingat ay kukunin niya yung mga pera mo at yung alahas mo. Todo tanggi naman ng sospek sa mga akusasyon laban sa kanya. Paghuhula-hula lang po pero feng shui hindi po. Hula. Opo. Pero dati meron ka nang nabiktima? Before po yun kasi ginamit po yun sa akin dahil hindi po ako nakapagbayad ng utang doon. Inaalam na rin ng QCPD kung may iba pang kasabwat ang sospek. Kasabay nito ang paalala nila sa publiko. Ating pinahalahanan ng ating mga kababayan, huwag tayong basta maniwala, huwag tayong basta mag-entertain ng mga taong hindi naman natin talagang lubos na kakilala, lalo't lalo na pag ang pag-uusapan ay tungkol dun sa ating mahahalagang gamit tulad ng alahas at pera, huwag agad-agad po nating ipagkatiwala. Alex, sa kasalukuyan ay sumasailalim na sa booking procedure ng QCPD Special Operation Unit itong suspect at pansamantala siyang munang dyan ididetine sa kanilang tanggapan. At bukas naman nakatakda siyang iharap sa korte na nag-issue ng kanyang warrant of arrest. Alex? Okay, Mar, nabanggit ba ng QCPD kung sino-sino yung mga nabiktima nito? Meron ba mga sikat na artista o di kaya mga personalidad ng kanya na biktima? Alex, wala namang nabanggit patungkol doon sa mga kilalang personalidad na nabiktima, no? Pero kadalasang nabibiktima nito ay may mga kaya talaga. Actually, way back 2015, nung unang may mabiktima na mag-asawa itong suspect at yun nga, nagpa-feng shui daw doon sa kanilang bahay. May orasyon na ginawa, pinapikit sila. Ang hindi nila alam, habang sila ay nakapikit, ay tinatangay na nitong suspect yung kanilang mga alahas. At actually, pinalagay pa nga raw yan doon sa isang box na ang kabilin-bilinan niya ay wag bubuksan sa loob ng 3 araw, no? At nung buksan na yan nung mag-asawang biktima ay saka lang natuklasan na tinangay pala nitong suspect yung kanilang mga alahas. At bukod sa mag-asawa na yan, nitong lately meron siyang nabiktima na umabot sa 20 milyon yung kanyang natangay. Actually, ang sinasabi raw nitong suspect ay nasa bundok daw siya ngayon at nire-renew yung kanyang kapangyarihan. At yung pala ay nasa isang condominium at doon nga siya nahuli nitong mga operatiba ng QCPD. Nako. Matalinghaga pala itong yung suspect na yan, Mar. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar, sa iyong exclusive report mula po dyan sa Quezon City Police District. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.